back mga ka-energy. At sa pagpapatuloy ng ating look back ng best of the best featured stories, isa sa mga favorite stories na na-feature natin ay yung Ceci E-Boat. Naalala niyo ba yun mga ka-energy? Ikaw? Naalala ko, syempre. Ano ang Ceci E-Boat? Watch this! Ako po si Engineer Phoebus Ridge Cruz from Mapua University, project leader ng Ceci E-Boat. Ang initiative na ito sa pagkaalam ko ay nagmula po sa Department of Energy, sa EUMB Bureau. Sila po ang nakapag-isip to mitigate yung climate change sa ating bansa. So, propose sila na yung mga bangka gawin nating electric boat. Then they had the agreement with Department of Science and Technology, and doon na-involve ang Mapua as the implementor ng Ceci Electric Boat Project. So ito po yung pinaka-console natin for this boat. Dito nakaupo yung kapitan. Dito niya kinokontrol yung mga electric motors. So ito po yung basically hydraulic na steering. Tapos dito yung pang-control ng dalawang outboard na motor. Yung mga ibang bangka or mga barko na meron ding AIS. So yung AIS po, yun yung parang instrument natin na ginagamit para makita yung mga ibang bangka at para makita ka rin ng ibang bangka. So mainly ginagamit siya for collision avoidance. So aside doon, meron din tayong mga controls po dito kung nasaan yung mga busina, radyo. So para mas safe yung paglayag sa paggamit ng Ceci Electric Boat. One of the main components po ng Ceci E-Boat is itong dalawang outboard electric motor. Ang form factor nyo po ay kagaya ng mga ginagamit natin sa mga traditional boat. So, kaya yung mga hull ng boat natin sobrang compatible din. Ang isang piece nito is 50 horsepower. So, in total, 100 horsepower ang nagpropropel sa Ceci Electric. Ang Ceci E-Boat natin ay equipped din ng battery monitor. So, para malaman ng kapitan kung ilan pa ang charge ng baterya at ilang oras pa pwedeng gamitin. So dito po makikita natin kung ilang oras pa at ilang kuryente yung ginagamit. Mainly ginagamit siya para sa route estimation. So malalaman kung ilan pang trips ang pwede gamitin or pwedeng gawin ng electric boat. Dito niya rin makikita kung nagcha-charge yung solar, malalaman niya kung pwede pang gamitin tuloy-tuloy. So dito po makikita niyo yung battery system na ginamit natin for the Ceci Electric Boat. This is lithium-ion batteries. Advantages niya, mas marami siyang charge na pwedeng gawin at mas magaan siya compared sa mga traditional na batteries. So this is a 96-volt battery system for this boat. And continuously minomonitor natin yung status niya para malaman natin kung may fault or kung may sira kahit isa man sa mga battery nito para maagapan natin agad kung sakaling may sira siya. At this system din, kasama din dito sa part na to yung charging. Itong mga to, yung nasa left side is yung mga chargers na ginagamit natin. So these chargers can charge this battery pack depende sa kung fast charger or yung mga traditional na type 2 chargers natin. So, ang nangyayari is ipa-plug dun sa console din yung parang pinaka-chargers. And then what happens is itong mga chargers na to is siya yung nag-fill up nitong parang capacity nitong. Aside dito sa plug-in ng chargers natin, what's also happening is we have solar assist. So, as long as meron ngang araw, continuously charging itong mga batteries natin. So, that's why nagiging mas sustainable yung paggamit ng boat. And mas nagiging cost-efficient din sa paggamit. Sa ngayon, ang ating design ng Ceci E-Boat ay
ginawa nating pang-transport ng tourist from port to tourist destination. So sa ngayon, meron tayong 10 passengers na capacity, 10 to 12 passengers plus 2 crew. So may captain and yung assistant. So ang SESI boat ay dinesign para maging tourist transportation. So ideal to for mga resort owners. So yung mga lugar na maraming turista. So yun yung mga target natin. Halimbawa sa Subic, sa Batangas, sa Zambales, and even sa Siargao. Ang pinaka nakikita nating benefit nito sa mga tourist spots, sa mga eco-sensitive zones, kasi talagang environment friendly yung SESI ito. Walang emission, walang pollution, at tahimik. Zero noise. So hindi madi-distract, hindi madi-disturb yung marine ecosystem natin. Amazing, isn't it? Ang dami nating innovative projects na na-feature sa ating Season 2. Pero hindi pa tayo nagtatapos, Miss Jasmine, dahil last week lang, we featured the rising numbers of e-scooters and e-trikes in the country. And with it comes the risks as well. Kaya naman, balikan natin ang mga do's and don'ts ng mga EV motorists. Sa gitna ng pagdami ng mga e-bike, e-trike at e-scooter sa Metro Manila, kapansin-pansin din ang pagtaas ng mga aksidente na kinasasangkutan nito. Ayon sa Metro Manila Development Authority, umabot sa 907 ang insidenteng kinasangkutan ng e-bikes, e-trikes at e-scooters noong 2023. Halos triple kumpara sa 309 noong 2019. Sa hiwalay na ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 556 na e-bike crashes ang naitala sa NCR noong 2023, kung saan 281 ang naging property damage at 273 ang nagresulta ng injury. 96 sa mga insidenteng ito ay naganap sa Quezon City. Sa dami ng insidente, nagpapatupad ang MMDA noong Abril 2024 ng pagbabawal sa e-bikes at e-trikes sa 20 pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang mga mahuhuli ay papatawan ng 2,500 na multa. Layunin nitong maiwasan ng aksidente at maprotektahan ang lahat ng gumagamit ng kalsada. Kasabay ng mga paghihigpit na ito ay nagpapatupad din ang pamahalaan ng mga programang naglalayong mahikayat at maisulong ang ligtas at malinis na electric mobility. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, 74% ng mga pollutant sa bansa ay mula sa transportasyon. Kaya naman, ipinatupad ang Electric Vehicle Industry Development Act at iba pang programang tulad ng CARS Program at Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry para mahikayat ang paglipat sa electric vehicles at maglatag ng incentives para sa mga mamimili at negosyong nais pumasok sa industriyang ito. Noong Mayo ng taong 2024, pinahaba ng NEDA Board ang zero tariff policy sa battery EVs hanggang 2028 at pinalawak ito para isama ang hybrids, e-motorcycles, e-bicycles at EV parts. Patuloy ang pag-update ng pamahalaan sa klasifikasyon ng mga electric vehicles or EV. Nito lamang Setyembre 2025, in-update ng DOE ang mga kategorya ng EV mula 4 naging 6, kabilang ang battery EV, hybrid EV, plug-in hybrid EV, light EV, range extender EV at fuel cell EV. Kasabay nito, inilusad ng DTI ang EV Incentive Strategy, EVIS, isang programang inaasahang lilikha ng humigit kumulang 680,000 na trabaho at magpo-produce ng higit 9 milyong electric vehicles pagsapit ng 2040. Ang mga patakarang ito ay kasabay ng mabilis na paglago ng merkado. Mula Enero hanggang Hulyo ng taong 2025, nakapagtala ang Land Transportation Office ng 29,715 na rehistradong EVs. Inaasahang aabot ito sa 35,000 bago matapos ang taon. Sa market ng four-wheeled EVs, 3,880 na units ang nabenta noong 2024, halos 4 na beses kumpara sa 1,028 noong 2023. 75% nito ay battery EVs,
23% hybrids at 2% plug-in hybrids. Pagdating naman sa bentahan ng 2 at 3-wheeled EVs, tumaas sa 43,441 ang naibentang units noong 2024 mula sa 172 lamang noong nakaraang taon at halos 93% nito ay 2-wheelers. Para suportahan ang lumalaking bilang ng EV users, patuloy ang pag-expand ng charging network sa bansa. Sa datos ng DOE, simula 2025 ay may 962 public charging stations na, 421 AC, 59 DC, at 482 battery swapping stations. Bukod pa sa 1,110 commercial chargers at 1,037 recognized EV models at himigit kumulang 186 accredited EV charging station providers. Target ng DOE na umabot sa 7,300 public charging stations pagsapit ng taong 2028. Upang matiyak ang kaligtasan, naglabas rin ng implementing guidelines ang DOE on the obligations and interconnectivity para itakda ang pamantayan sa pag-i-install ng chargers, safety requirements at training ng technicians. Sa huli, ang pagsulpot ng mga aksidente at ang mabilis na pagdami ng EVs ay naglalarawan ng isang industriya na mabilis na lumalaki at nangangailangan ng gabay. Habang naglalatag ng mas mahigpit na safety rules ang pamahalaan para sa light electric vehicles, pinalalawak din ang mga insentibo at infrastruktura para maging ligtas at sustainable ang paglipat sa electric mobility. Ang hamon sa ating mga ka-energy ay maging disiplinado sa kalsada at maging responsable sa paggamit ng mga bagong teknolohiyang ito. Importante ang pagtutulungan ng pamahalaan, ng mga negosyante at ng mga rider para siguraduhin na ang pag-usbong ng electric mobility ay ligtas at sustainable.